pag nangangatwiran yun, may binabasa. Hindi, tignan nyo po. Kasi binanata niya si Tunying na hindi raw eh. Tignan natin, pag umamin siya na mali siya, yan, may utak ng konti. Pero pag pinangatwiranan niya, obvious na obvious siya yung mali. Tama si Tunying. Pinagdudahan niya si Tunying eh. Ganun lang po yun. Madali po makita yung tao kasi madaling magkunwari eh. Isa lang po yung masasabi ko, mahirap po magkunwari, pagka sa aming matatalino. Pasensya na kayo kung sabihin ko matalino talaga ako ah. Sa amin po matatalino, kilala kagad namin may mga utak sa mga nagdudunong-dunungan lang. Kaya payo ko lang po, pag mga kausap nyo tingin nyo matalino at hindi kayo katalinuhan, then bokiki lang kayo, tangu-tangu lang kayo. Ay puta, malalim tong tao na to. Dito si Marcos Jr. sa Quezon namimigay ng land titles. Hindi no? Land titles na eh. Land titles na yung pinamimigay. Hindi na po simpleng nagulat sila, ang daming DDS vloggers, inggit ang bangag vloggers, kinukuripot kasi ng PBB. Hindi. Nagulat sila, maraming views yung mga BBM vloggers ngayon. Yun kasi interes ng mga tao eh. Ano nangyari sa EDSA eh? Daig na sila lahat eh. Sa kanila, chismis. Mga minamahal. Mga minamahal. Ganun-ganun lang po. Yun ang pinakasikat nila, di ba? Bukod kay Coach Jarrett, ang susunod na sikat nila eh, si mga minamahal eh. Si Wonders Philippines or Esme, masama ang loob dahil inaaway daw siya ng mga vloggers sa EDSA. Pinagdududahan na BBM vloggers or spy. Lupa na pinamimigay kasi ubos na ang cash. Sir, bakit po di makapunta si Sara sa NBI? Ano po dahilan? Yung dahilan po niya, nakatakda po siyang pumunta ngayon sa House of Representative hearing. Huli na po nung nasabi sa kanya na hindi na matutuloy. Boss Bad, sana matapos na tong gulong to, baba na sana si BBM. Kung mapanood mo interview ni Panelo kay Pink Web sa On Point ata yun, napaka-smart na sagot ni Panelo, tapos may patawa siya kay Pink Web. Alam niyo po, ito sa nagsasabi po na sana matapos na to, simple lang naman po ito tapusin eh. Tigilan nila yung mga Duterte. Tigilan nila yung hearing. Yun lang. Ano pang gagawin? Matatapos na. Tapos yan. Tigilan nila hearing. Magtrabaho sila. Chris Ulo, pinakabobo. Coach Jarrett, bayaran yan. Correction po, DDS vloggers po ang madaming views. Nasabi niyo po, BBM. DDS vloggers. Tignan nyo pag kino-correct ako. Thank you very much sa nag-correct. DDS vloggers po ang maraming mga views ngayon. Yan. Dahil dyan sa EDSA. Yung shirt ng unit team ko, sinunog ko na. Saka mga post ko noon, hinanap ko sa FB, binura ko na. Punyeta na po. Bakit DDS vlogger di pumupunta sa mga BBM vloggers? Wala naman silang event eh. Ang event nila pa-concert. O nga pala, di ba? Walang katoto. Siguro, sino may interest na manood kong concert at saka mga kainan yung di ba? Yung mga event niyo. Siguro babatikos din sana si Senator Santiago kay PBBM ngayon. Dating magkatandem sila sa eleksyon. Kung sabihin ni Sara na inutusan niya ang asawa niya, may masama ba doon? Karapatan niya magsabilin sa asawa? O kaya sa tatay, di ba? Biniling ko sa tatay ko. Sir, naibalik na po ba ang pera ng PhilHealth at yung kinuha nila sa SS? Wala na pong ibabalik. Ang sa Supreme Court po, pinatigil yung paglilipat pa ng iba, hindi pa po pinababalik. Huwag po kayong mag-alala pag in-order po ng Supreme Court yan. Bahala si Recto magagilap niyan. Nawala stress ko po sa'yo, sir, kasi tawa ko ng tawa pag ginaganyan mo action ni BBM, ngiwi-ngiwi. Ang pagbaba na lang ni BBM ang kasagutan dahil umabot sa ganitong punto ang sitwasyon sa politika. Pwede immediately, tumigil sila sa yan mga investigasyon nila. Papayapa ng konti.
Sa eleksyon na uli mag-iinit eh. Ang hanap lang niya ay promote kayo ng promote sa tao na yan. Hindi naman kilala yan. Ako, Boss Buds, tumalino, kakapanood ko sa'yo. Si Katonying damage control na lang statement niya. Correct. Namimigay na ng lupa, babawiin di. Ganun sila kano, no? Yung, anong tawag doon? Insecure. Namigay ng lupa si Duterte, binawi. Hindi natuloy yung hearing kasi natakot ang Wadcom dahil subin sila ni Captain Dado. Isa lang ang sigurado, boss, kapag hindi nila tinantanan ng mga Duterte, magbabackfire sa kanila lahat ng ginagawa nila ngayon sa kanila. Alam nyo, backfire niyan, etong 2025. Nako, sinasabi ko sa inyo. Maraming matatalo dyan sa mga yan. Ayan si Dan Fernandez, tsak talo. Gaya ng sabi ni BP Sara, hindi siya nagpapaareglo. Magaling po magsalita yung binatang Muslim at Captain Dado. Meron ako noon eh. Inuunti-unti ko nga i-upload sa iba kong channel. Totoo ba yung nagbenta gold ang Pilipinas? Totoong totoo po. At tayo po ang may pinakamaraming binentang gold sa buong mundo. Record po tayo, number 1. Pinakamaraming binentang ginto. Alam niyo po ba na ang mga bansa po nag-iipon talaga ng ginto? Gold reserve po ang tawag dyan. Yan po, para just in case na masyadong bumagsak yung kanilang pera, meron po silang gold reserve na dyan para may pagmamalaki nila, hindi babagsak gaano. May nakabatay sa gold reserve. Wala eh. Binenta eh. Sir Baz, hindi yan sila titigil hanggang nandyan pa si Madam BP. Dapat talaga palisin na yung Marcos para makausad na ang pinsan. Ang problema, tatablahin siya ng si Martin kung talagang nagdedelikado na yung mga Marcos, pagtutulungan na ni First Lady tsaka ni Bongbong yan. Yang si Martin. Kasi kung ikaw lang ang hadlang sa amin para maka 6 years kami, tablahin ka na lang namin. Talyano gold daw yon, sabi ng kaaway ko. Wag niyo na pong pinag-iintindihan Talyano gold. Nagamit na nila yung Talyano gold na yan nung election. Boss Badong, nangyari sa 3.5 million na gold na pinadala sa Thailand nung panahon ni Pinoy? Wala po akong alam dyan. Di pa po ako vlogger nung panahon na yan. Wala akong interest na alamin. Romano, Tolentino, di mo alam. Gold reserve po natin, binenta, tonelada yun. Pero wala din nakitang proyekto kung saan ginastos ang pera. Yan ang hinahanap-hanap natin. Ano ang ginawa nyo riyan? Saan dinala ang pera sa gold? Ayan, ang mga katanungan nilang dapat alamin. Boss Bud, sa tingin mo ba may kinalaman ng US dito? Paghinto ng impeachment ni Sara? Hindi po. Purely survival po to ng mga Marcos. Alam na nila yan eh. Pag pa nauwi yan sa impeachment, maririnig po nila yung depensa ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Kasi po sa impeachment, korte yan eh. Sa korte po, unlike dito sa investigasyon, one-sided. Ang naririnig lang natin yung mga laban sa Duterte. Vice President ng Pilipinas, hindi inalaw na magsalita. Nakita niyo ba yun? Hindi siya inalaw ni Chua na magsalita. Vice President yun ha. Pero sa impeachment court po, may pagkakataon silang harapin. Meron silang mga abogado na ko-questionin yung mga nagsasalita laban sa kanila. Direkta, pwede na. Ngayon, magsalita si Asierto at saka si Las Cañas. Hindi nga nagpapakita pero tinatanggap nilang katotohanan yung sinasabi. Si BBM kamag-anak ni Eframos kaya boy benta rin. Boss, kailan bababa na si Marcos? Hindi natin alam. Kung alam ko yan, di mag-ano na ako ng celebration. Sila Kong Chua, Valeriano at Abante ng Manila, matatalo sila sa kandidato ni Yorme. Kita nyo? Yung tatlo pala na yun, matatalo. Durug-durug nga yan mga, maraming talunan dyan eh. Si Amy Marcos nakikiramdam, babaliktad din yan.
Hindi po. Sabi nga sa inyo yung mga makamarcos, no? Yan sila Aimee, anti-Martin sila kasi may pronouncement na nga si Marcos eh. Si Aimee pala. Sinisira nyo yung administrasyon ng pangalan namin. Marcos administration to eh. Kayo sumisira. Yan yung time na yung sa IP, yung pirma-pirma. PI pala, People's Initiative. Kabadong yung sa SSS ba totoong binawasan ng pondo? Hindi ko po alam. Yung sa Maharlika. Ang alam ko, mga bangko kinuha nila ng pondo. Boss Bats, wala na sanang umattend sa WADCOM hearing. Magpa-contempt na lang kung atin lang sasabihin lang impeach nyo na ako dahil hindi naman kayo maniniwala. Hindi, si Duterte na nga number 1 dun. Umattend nga eh. Ayaw na nila. Ayaw na nila magkaroon ng second round kay Tatay Digong kasi bagsak sila eh. Si Fernandez binastos si Marcoleta. No to bastos naman talaga yan. Kaya pahiya siya kay BP. I'm talking to the chairman. You are not the chairman. Sabi ni BP Sara, lalapit aawat. No, I'm talking to the chairman. You are not the chairman. Kaya nga nilayasan na lang sila ni Inday. Pareho lang niya magpinsan traidor. Boss Buds, good evening sir. Tambaw, sacrificial lang yan pag nasukol bagag admin. Correct. Sa tingin ko, yun yung paglabas ni ni Tunying na kinukondena niya yung mga magnanakaw na congressman at mga senador. Yan na yun eh. Yan na yun. Ayan yung pahiwatig niya. Para ka makasurvive, BBM, tablahin mo pinsan mo. Kasi balatuba balatuba masyado. Na-transfer ng 60 billion na pondo ng PhilHealth bago nakapag-issue ng TRO ang korte. Boss, nung panahon ni Matandang Marcos, isa siya sa pinakamayaman tao sa buong mundo. Baka gusto ni Day Jr. maging pinakamayaman sa buong mundo kaya inuubos ang yaman ng bayan. Tingin ko kulang pa yun pagkilos para bumaba si BBM sa pwesto. Alam niyo po, itong importante, no? Kasi kung tingin lang kayo ng tingin na kulang. Importante po, kilos. Kahit po konti lang yan, parami yan balang araw. Kita yung mga in-interview ko. Ini-interview ko sila, 200, 300 lang sila nagsimula nung pagkamatay ni Ninoy. O tapos kalaunan, milyon na. Yung DDS vloggers na mababa yung subscribers, ngayon biglang tumaas subscribers at viewers. Correct. Kaya dyan inggit yung mga nawalan ng interest sa kanila eh. Pag si Castro magtanong sa akin, magpakulong muna sa Bucor, puntahan ko siya. Dapat nung una pa lang pinagtatadya ka na ni Aimee Pinsan at si Hipag para hindi magka-leche-leche rain nila. Correct. Mag-away-away na sila. Marcos Romualdez, congressman, napahiya sila. Talo yan si Dan Fernandez dito sa Laguna. Dan Fernandez, bye-bye ka na. Pagbalik mo ng congressman after 3 years, hindi ka nakilala. Too late na yung pagpipigil ng impeachment. Tuning, laking utang na loob sa Marcos kaya wag maniwala. Alam niyo po, pwede mo naman siyang paniwalaan. Tama naman yun eh. Tama yung pinatitigil yung impeachment. Bakit hindi ka maniniwala doon? Hindi naman po porket pro Marcos, hindi na natin paniniwalaan. Paniniwalaan natin sila kung tama naman yung sinasabi. Hindi naman natin sinabing paniwalaan natin sila na mag-Marcos rin tayo. Wala pong ganun. Duterte tayo. Ang wag niyong paniniwalaan yung vlogger natin na nagsasabi na bumaliktad na. Naging pro Duterte na yan. Speaking of Dan Fernandez, boss, nakita niyo ba video nung time na wala nang malay si Ma'am Acosta? Sumenyas ng kumpas ng kamay sa leg, kitang-kita yung kawalang yan ng taga-Quadcom. Yung gumanon, tigok na ba? Parang si Jaworski nung araw eh. Ginanon na si Alan kay Dick. Buti pa po sa Quezon, binigyan sila ng lupa. Bakit po dito sa maraming barangay na nasugbo, kinansila ng darang awarded na lowa sa farmers? Baka si Digong ang namigay sa inyo. Kaya kinansila kasi si Digong ang namigay. Mga balatuba talaga.
Proud Duterte supporter. Dito lang po kami sa SOCMED makasupport because of work. Thank you guys. O, kita nyo? Boss Bats, naiyak ako doon sa batang nagsalita at addict daw ama. Domab TV, pinagpakalat ni Miss Cathy ngayon. Sana pati anak ni Dam Fernandez, wag na din iboto. Si Congressman Chua, Boss Buds, mababa ba sa survey sa Manila? Wala po akong alam, hindi po ako taga Maynila. Ombudsman, walang krimen sa sinabi ni BP Sara. Kita nyo. Wala palang krimen. Paikot kayo ng paikot, wala palang krimen. Isa pa, hindi kailangan na resibo. Hanap kayo na nahanap na, yan ang problema eh. COA, yan ang problema nyo. Sabi ni Marcoleta, matalino talaga si Marcoleta, number 1 senador. Nagtatampo yung mga taga KOJC. Badong, bakit hindi mo pinopromote si Pastor? Pastor Apollo Quebuloy po, para po sa tuwid na pamumuno, walang nakawan. Yan. Pastor Quebuloy. Pinagbigyan na natin, nagtatampo na. Lagi na lang daw Marcoleta binabanggit ko. Nakalimutan na raw natin i-promote. Pag may nagtampo pang iba, promote natin yan. Sir, ba itong panukala sana nilang batas? Kung ayaw nila sa death penalty kapag mabigat ang kaso, lalo pag corrupt, drug lord at rape with murder, dapat tanggalan ng 2 kamay. Ako rapist, dapat tanggalan ng ari. Yun, talagang, tapos pakawalan ka na. Yun lang. Kasi, mawawala na yung pagka, niya eh. Hanggang sa magpatiwa ka lang sa buhay. Namimigay nga si Dan Fernandez ng bigas, 25 kilogram na bigas sa Laguna. O tanggap, huwag nyo lang iboboto. Boss Bats, bakit konti na lang tao sa EDSA? Mamaya po dadami yan. Yes, boto ko si Atty. Marcoleta. Yes, let's vote Pastor Quebuloy din sa Senator 2025 aside from Atty. Marcoleta. Sir Badong, speaking of confidential funds, napanood ko sinabi ni Ombudsman kay Castro na nakarang taon, paliwanag niya na hindi pwede magbigay ng receipt regarding sa confidential fund. Tama po yun. Kasi pag hinanapan nyo ng resibo, hindi na po siya confidential fund. Gusto nila, baguhin muna nila batas. Boss, ba't sa tingin po ninyo, makikinig sa tambalos sa text ni Bangag? Hindi po. Tigas ulo niyan eh. Siyempre, ang iniisip niya, kayo nasa power ngayon eh. Kaya nga po matitignan talaga ngayon yung clash. Titignan natin kung gaano katindi talaga yung hold ni Marcos sa power against sa pinsan niya. Kasi yung sinabi ni Marcos na ayaw niya yung pirma-pirma, tinuloy pa rin eh. Kaya lang, bumigay na lang talaga dahil nililigal na sila eh. Hindi pwede sang-ayunan si Castro ni Atty. Martinez kasi baka ma-apply din sa kanya kung siya ang questionin. Boss, lahat ng tinaas ni Tatay Digong, iboboto ko, kay kulto ako ni Digong. Correct. Happy Thanksgiving sa mga DDS natin sa Amerika. Happy Thanksgiving po sa lahat ng mga taga-Amerika ngayon.